For example, yan yung pera mo, 1.269 M. Withdraw mo na lahat yan. For example, ngayon, FA Joseph, process na natin withdrawal. Withdrawing ko na lahat. Na-approve ngayon. For example lang naman kinabukasan yung client na aksidente and then natsugi. Wag naman sana, di ba? Wala na siyang makukuhang benefits yun nasa taas. Wala na to. Voided na to. Once na siniro mo yung fund value, zero na yan. Voided na yan. Pupunta naman tayo ngayon sa investment side ng policy. Initial year, meron na agad fund value na allocated sa investment ng policy. Yung binabayad mong 153,000, yung 60% less taxes and charges, kung ano man yung kinakaltas doon sa 60%, ini-invest na ni Isping Investment sa kung anong pinili natin, index tracker fund. So yung 92,208, nakikita mo Kate, yung sa first na row, yung 92,208 and 60 cents. Yung fund allocation? Yung fund allocation. Yan yung 60% ng 153,000 per annum. Okay, meron tayong projected benefits. Projected, ibig sabihin, it can be high, it can be low. Sa nakalagay dyan, depende doon sa magiging performance ng index tracker fund. So, ibig sabihin, yung figures na to, projection lang. We're not saying na, Miss Kate, if you ever on the first year, 49,000 na yung magiging fund value ng pera mo. Pag sinabi ng agent na sure na 49,000 yung fund value ng policy mo that time, baka nagsisinungaling siya. Okay, kasi pagdating sa investment kaysa walang specific walang sure na return, specific na percentage. Okay, walang makakahula kung gaano ba kataas yung itataas or kung bababa ilang percent, ganito ganyan. So walang ganon. Nagkaroon lang ng low 4%, current 6% and high 10%. For example lang naman, tumapat sa high yung pinaka-performance nung fund na napili. Yung from 92,000 kaya naging 49,005.84 lang kasi may mga charges din. Pwede rin tumas, depende talaga sa performance ng fund. These are all projection. Ang maganda rito, you have the comprehensive coverage na dun na discuss ko earlier, and meron kang amount na on the initial year pa lang pwede ka nang makapag-build up ng funds for your financial goal. For example, si Kate gustong magpatayo ng bahay after 7 years. Hindi niya alam kung saan ilalagay yung pera. Or for example, meron ka ng savings sa bangko, and then yung ibang disposable amount mo, saan mo ba ilalagay? Sa bangko rin ba? Okay, what if, wag naman sana, tamaan ng malubhang sakit, ma-accident or death, all of the savings, di ba, na iniipon mo for that specific financial goal, pag nangyari yung sad events, sickness, accident, disability, death, possible na maubos yan, ma-zero. So one of the things na ginagawa ng financial literate na tao is nag-a-avail sila ng insurance para if dumating yung time na mangyari yung bagay na yon, yung business nila, yung savings nila, yung investment nila, hindi nila kukuhaan ng pera to. Okay, yung insurance yung sasalo for those expenses. On the second year, Carl, Kate, yung fund allocation na would be 75%. Pag kinumpute mo yung 153,000 plus, times mo sa 0.75, 115,000. And then ayan yung computation if low, current, and high. For example, natapos ka na ng paghuhulog ng 7 years. Sabihin na lang natin, pumunta ka dito. For example, naging okay yung performance ng fund na napili. After 7 years, meron kang 1.269,000 na fund value doon sa policy mo. Ibig sabihin yan, yung 1.2M, yan yung pwede mong i-withdraw and pwede mong gamitin sa kung ano man gusto mo. Gusto mo pandagdag ng pampagawa ng bahay, go, mag-withdraw ka 1M. Huwag mo ubusin kasi yung matitira would be, yun yung magpapa-enforce sa policy mo. Para insured ka pa rin kahit na nag-withdraw ka ng 1M. Yun yung pinaka-ideya ng partial withdrawal. For example, yan yung pera mo, 1.269M. Withdraw mo na lahat yan. For example, ngayon, FA Joseph, process na natin withdrawal. Withdrawing ko na lahat. Na-approve ngayon. For example lang naman, kinabukasan yung client na aksidente and then natsugi. Wag naman sana, di ba? Wala na siyang makukuhang benefits yun nasa taas. Wala na to. Voided na to. Once na siniro mo yung fund value, zero na yan. Voided na yan. One of the technique na ginagawa ng mga may gantong plan or kahit ng anong plan, kung may fund value,
partial withdrawal lang. Yung 1.2M, withdraw ko na 1M, minus natin 1M. Yung 1M pwede mong gamitin for house, for business, or pwede kang mag-invest sa iba, or anything na pwede mong paggamitan. And then yung 200k tira mo. Pag nangyari is, for example, na-diagnose ng cancer si client, enforce pa rin policy ko kasi partial withdrawal lang. Meron ka pa rin ma-approve na 1.1M na pwedeng magamit for medication and hospitalization. Sana all. But if yung 1.2M na yan, ziniro mo, sad to say, if may mangyari sa'yo after that approval nung withdraw nung fund mo, wala ka na makakuha kahit mag-iiyak ka sa ProLife UK, kahit magmakaawa ka. So kasi, vinoid mo na yung kontrata, ziniro out mo na yung fund value na mag-enforce doon sa benefits mo, sa insurance benefits mo.